Isang magandang araw sa inyong lahat mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Meron tayong isang kaparmers na kumita na ng malaki dahil lang sa pagtatanim ng talong. Kaya para sa ating mga kaparmers na pinanghihinaan ng loob, natatakot pumasok sa farming o nagdadalawang isip, si Sir ang isa sa example na pwedeng kumita sa farming business. Basta't masipag ka lang at matyaga, marunong makisama sa mga tauhan, at ang pinaka-importante sa lahat, kasama mo ang Diyos araw-araw. Ito pala ang malawak na talungan ng isa nating ka-farmers. Pwede natin siyang i-follow sa kanyang FB page para makita ninyo ang kanyang mga diskarte at masuportahan na rin sa pamamagitan ng pag-follow. Sa lawak ng kanyang talungan mga ka-farmers, maraming mga tao ang kanyang natutulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. At hindi lang talong mga ka-farmers, namimigay din siya ng maraming talong. Hindi lang kapitbahay, pati na rin ang mga kalapit na barangay sa kanilang lugar. At lahat ng kanyang mga followers ay iniimbitahan niyang pumunta sa kanyang farm upang i-share ang kanyang mga talong na pwede pang i-harvest para gawing pang-ulam. Kaya napakagandang example ni Sir para tularan ng ating mga kapwa. Ipapakita ko sa inyo ang kanyang mga video na binabahagi araw-araw upang maka-inspire at makapagbigay inspirasyon. Pero bago ang lahat mga kaparmers, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga ibinabahagi about sa farming idea para madagdagan ang inyong mga kaalaman. Total of tumataginting na 2,640,000. Mayaman na daw ako. Yes, totoo yan. Dahil ang totoong mayaman, yung matatagpuan mo ang Panginoon sa buhay mo. Nung nag-post ako na kaya ba kumita ng 1 million sa talungan, maraming naniwala, marami ding hindi naniwala. At dito sa video kong to, malalaman natin ang totoo. Kapatid, hindi biro ang magtanim ng talong. Kailangan gumising ka ng maaga, magbaon ka ng matinding pakikisama. Dahil iba-iba ang ugali ng mga tauhan mo at kailangang maunawaan mo yun. Hindi matupad ang mga pangarap mo kung walang mga taong mag-alalay sa'yo. Siyempre, iiwan ka nila kung hindi maganda ang pakikitungo mo sa kanila. Kaya't gabay ng Panginoon ang kailangan mo dahil walang imposible kung nandyan ang Panginoon sa buhay mo. Amen! Kasi jackpot ka sa presyo kung kasama mo siya. Yan ang magandang balita na ibahagi ko sa inyo sa aking pagtatalungan. Kasi bakit tayo magbanggit ng 1 million sa isang hektaryang talungan kung kaya naman niya ang 2 million? Walang imposible sa Panginoon, kaya ganyan ang nangyari sa aming talungan na nakajackpot sa presyo. Dito sa Mindanao kapatid, kung ang presyo ay magiging 30, malaking biyaya na yan sa amin. Bakit ka mo? Kasi itong talungan namin ay meron lang 3,000 kape na puno. At ang kanyang sukat nito ay hindi nakaabot ng half hectare. Dahil sa biyaya ng Diyos, kami ay nakaharvest dito ng 44 sako na talong. Sige, total natin. Kahit sa isang sako ay timbang lang ay 50 kilos. Ito ay aabot ng 2,200 kilos. At sa presyo naman sa Manila, ito ay tumataginting na 150 per kilo. 150 times 2,200 equals 330,000 pesos. Sana all. Sa isang linggo, 2 beses ka mag-harvest. Total of isa kasi manaranin mong harvest na nakay 660,000 pesos isang linggo lang yan. Pag-abot ng isang buwan, mayroon kang total of tumataginting na 2,640,000. Malaking biyaya pero presyo lang yan ngayon sa Manila. Ang totoong presyo namin ngayon dito sa amin sa Mindanao, 55 pesos per kilo ang kuha sa amin sa aming buyer na taga Manila. Ibabiyahe pa namin ang aming talong patungong airport. Shoutout po sa aming butihing mga buyer na taga Manila. Pangako po namin hindi namin dadalhin ng uod ipasakay sa eroplano. May pangulod sa talong, nagsakay-sakay og eroplano, ang nag-harvest wala pa yun. Kalahating hektarya lang ng talungan namin ang ating na-vlog. Hindi pa na-vlog namin ang isang hektaryang talungan namin kasi 3 area po ito ang talungan namin. Kung may balak kang magtanim ng talong kapatid, hindi matutupad ang mga pangarap mo kung wala ang Panginoon, kasi ang sabi sa Bible verse na Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya ba mo kita og 1 million ang isa ra ka hektarya nga talungan? Ang tubag, yes, kayo. Pero ayaw mo panghula mo kwarta na ako karon kay naapa ko yung mga utang. O kung mangutana mo kung nandato na ba ko, ang tubag, hapit na. Amen, kay nagkugi man ko nga kauban ng Ginoo. Sa tanan ako mga plano ug mga desisyon, ako ginang ginaampo sa Ginoo. Ang uban maingon nga jackpaton man kay ka sa imong gulay bam. Ug nakadungog ko nga naingon sila nga naa daw ko'y agod-agod panipas daw sa presyo nga brato. Dili gyud na tinuod. Ang tinuod na ang ako yung gisaligan og dako ang Ginoo ra gyud. Ako gyud nang ginaampo
ampo perminti nga mo successful ang akong gulay. Ug kung mo successful man di pud nako nasag sa gulan og binuang. Dili ko para sa uban nga sigig ampo unya inigdunggo na sa Ginoo ang ilahang mga pag-ampo. Tuwa na dito nimo makit-an sa sugalan, nagpuyo na sila dito sa mga kalingawan. Makaingon ang Ginoo, di man ni maayo imong gibuhat nak, humanta ka panalanginan, nagbisyo-bisyo man ka ug imong giabusaran. Makita nimo na siya sa Job 1:22. Always be humble because what God give He can also take away. Klaro kayo diha mga igsoon sa bersikulo nga dili ni tumo-tumo nga kaya gyud bawion sa Ginoo ang tanan na naa kanimo. Ug kung makaingon mo nga nindot day magtanom og gulay, hilabi na ang talong, dili basta-basta ang pinansing ani. Wa ra gani ni kaabot og tunga sa hektarya nga talungan. Ang pinansing ani 100,000. Kini dinhi pikas area sa magini ka hektarya, pinansing ani hapit mag 200,000. Ug kung makaingon mo nga way kurat kay naman ko'y kwartahan man ko, dako kang sayop igsuon, di ni pres sa mais nga human og tanom, abunuhan, biyaan. Unsaon man ang imong kadaghan sa kwarta kung wala kay kaalam? Ay ka mo tanom og talong, pangayowa sa daan sa Ginoo ang kaalam, nga gihan ka sa imuhang pagpanguma. Kay daghan kay kung mga kaila, 1, 2, 3, 4, 5 kaharbisan, nag-clearing na. Ug kung mangutana mo kung pila na ni kaharbis ang amua, gamay ra ng 30. Kaisa na ni katuig kapin ang amuang talong. Hangtod karon harbis gihapon nangagisi na ang trapal amo ang gibubong. Kung makaingon ka nganong misgot man kag milyon, sobra palugar ka sa principal ana. Sige atong kwentahon. Kung magtalungan ka, kaduha ka mo harbis sa isa ka semana. Ug kada semana kaduha ka makakwarta. Ug dinhita mo base sa gamay lang nga computation. Example, brato ra ang talong, 20 lang ang presyo. Unya gamay ra pud imong harbis 1,000 kilos ra. Unya nakay 20,000 sa isa ra nimo kaharbisan. Unya kaduha sa isa ka semana di 40,000 pod ang imong income sa isa ra na ka semana. Unya ang isa ka bulan nay 4 ka semana, sa to pa ang imo pong income kay 160,000. Unya di man po na mahimo tanan kay naman po kay mga tao nga bayran medisina ug abono, malipay na lang ka kung nakay 100,000 ang imong bulan. Kung ganahan ka ni nga video, palihog lang og share kay pinatay at binunot na namin ang aming mga talungan kasi mura na ang presyo dito sa Bukidnon. Give chance to other na nagtatanim ng talong. Nararapat din itong bunutin kasi matanda na ang aming talungan. Kasabay sa pagbunot ang pagdagsa ng mga tao na aming pinaalam na libre at aming pinamimigay ang aming mga talong. Dahil ang sabi sa Hebreo 13:16, at huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ako'y tuwang-tuwa kasi marami ang mga tao na nakibahagi sa mga panalangin ng Diyos sa amin. Lahat ng dumadaan dito sa highway namin, aking pinaalam sa kanila na kami ay nagbibigay ng talong, kaya marami ang nagpunta dito sa amin. At lubos silang nasihan sa mga balitang aking pinaalam. Kaya na kayo lang nakuha. Amen. Sige. Welcome. Hindi lang ang aming barangay ang nakabinipisyo, pati na rin ang mga karatid na mga lugar. At ang iba pa nga ay galing pa sa malayo, kaya lubos akong nasihan. At ang sabi ko sa kanila ay maglimit lang tayo ng 20 kilos para ang mga iba na pupunta dito, sila din ay makakuha ng mga talong. Kasi 1 hektarya po itong talungan na ito at marami ng biyaya ang binigay ng Diyos sa amin dito. At kay sarap sabihin, 1,000,000 pasasalamat para sa iyo, Panginoon. Wagas ang taglay mong kabutihan sa mga taong naging tapat sa iyo. Maraming salamat sa mga biyayang ibinigay mo sa aming pamilya at kami din ay nakatulong sa iba. Naway i-bless mo pa po kami para marami pa kaming mga taong matulungan. Di lang sa pagbibigay, pati na po sa panghanap buhay. Dahil hindi ko kaya mag-isa ito kung wala ang mga taong ibibigay mo. Dasal ko po na bigyan niyo po ako ng mga mabuting tao na alalay sa aking paggarden. Ayaw lang po ng mga bisyoso kay basin dili magkasinabot sa amo. At dito hindi ko na malaya na unti-unti nang dumami ang mga tao na nagpupunta dito sa aming garden. Salamat. Okay, gidada na tang minivan, minidam nini. Minidam truck na daw ang kanilang dinala para ubos lahat ang talong. Akala ko totoo, joke lang pala iyon. Salamat kayo, Busing. Salamat lang ay sapat na, lipay na kuha na. Parang may fiesta dito sa talungan namin kasi maraming mga tao ang nagpunta. Kahit mga simpleng tambay lang sa kanto ay nagpunta na rin sila dito. May pangulam na, unyang paniod to. Apil silingan, makabinipisyo, kaya ang ilang gidala, isa kasako. Amen. Para akong tatakbo ng kagawad sa aming barangay, pero hindi ko yan linya. Mas nanaisin ko pa na dito na lang ako sa aming garden kasi dito ako nalilibang. Iba kasi yung naglilibang sa Bisaya, yung nag-CR. Mahirap Tagalaga magtagalogin, isang balding talong ang kanyang binitbitin. At sila ay nagpapasalamat sa akin kasi meron na daw silang uulamin. Hi, thank you.
Mahigit sa isang baryo ang nagpunta dito, makakuha lang ng talong na kanilang paborito. Kasi nung unang buwan ang mahal-mahal ng presyo. Kaya't laking tuwa nila, nag-harvest sila, dala ang isang sako. Ito sana'y akin pang ibibenta doon sa merkado. Mahalin pa unta ni 20 pesos ang presyo. Pero sobra-sobra na ang kinita namin dito. Kaya nakadesisyon ako na ibigay na lang sa mga tao. Thank you God, all you've done. Grace that flows on the night and in the depths, and mercy leads my way. Panghibto ng talong kay Brato. May buntag mga igsoon, kini among talong among panghatag sa inyo. Kay amo nang pangibton kay tiguang na. Kung ganahan mo man dinhi, naida na yung mga talong niya amo nang gipangibot tungod kay Brato ang talong karon, unya kinahanglan na pud namo ibton kay tigulang na. Unya kung kini makaon pa ni kini mo nang anhi mo dinhi sa farm kay panghatag ra namo ni. Anhi mo dinhi sa among farm dinhi sa Salawagan, Quezon, Bukidnon sa Purok Pag-asa. Amo nay ipo dinhi. Kamoy kuha dinhi kay amo nang gipang ibot kay tigulang na ang among talong. Kinahanglan na namo nga ibton kay lahi na pud ang among itanom. Sa mga anhi dinhi limit lang ta sa 20 kilos lang kay aron makakakuha pud ang uban dinhi. Kana diha nga portion amo na nang naibot. Unya kini amo pa ni padayon dinhi og ibot padulong na dito sa kalsada. Amen kayo daghan na kayong grasya nga gihatag aning talong nga. Mong karon amo na ipapahulay among talong. Mapya pipita mga gari. Penalamat kami kuwala riskin yan ra kami. Alhamdulillah. 200 pesos ang isang araw na sahod sa isang tao dito sa amin way back 2022 sa isang liblib na lugar dito sa Bukidnon. Kung nagtao ka dito sa Bukidnon, 300 pesos depende sa sitwasyon. At meron na namang nag-comment, ano bang mabibili sa 300 pesos dito nga sa amin 500 pesos ang sahod dito sa Manila. Sabi ni Batsi Siguter, probinsya kasi yan boss, medyo mababa ang arawan. Sabi naman ni SNOW, sa probinsya mataas na ang 300, di naman gaya ng 8 hours mag-work, ilang oras lang yan. Nag-comment naman si Jimby Pisal, mahal na po yan dito sa probinsya ang 300. May arawan nga dito 150 lang, kaya yung 300 malaki na po. Ganito kasi yan kapatid, hindi po ito city. Isa lang po itong probinsya. Mura lang po ang bilihin dito, di kagaya sa Manila. Kahit pag-ihi nga binabayaran dito ay libre lang kung saan saan. Basta makatago lang si Junjun mo ay okay na. At dito sa farm namin 2 o'clock pa lang uwian na. Pag maglagpas ng alas 3 at alas 4 sa hapon, overtime na yan sa aming farm. At makatanggap na sila ng 400 pesos na sahod. May ibang farm pa dito sa amin na 250 lang ang arawan. 8 hours yan hanggang alas 4. At mas mahirap pa ang kanilang trabaho sa tubuhan. At kung pataasan mo naman ang presyo dito ng 500, maraming magagalit sa iyo ng mga negosyante. Kasi wala nang magtatrabaho sa kanilang mga farm. Sa iyo na lahat pupunta ang mga tao kasi malaki ka magbigay o magpasahod. Kagaya ng nangyari sa akin nung una. Way back 2022, 200 pesos lang ang sahod. Ginawa kong 250 ang sa akin. Nagmeeting sila at pinagalitan ako. Kung 500 o 1,000 na ang sahod dyan sa inyo, sabihan ko ang mga tao ko, diyan na kami magtrabaho sa inyo. Malay mo, diyan kami aasenso. Pero sa ngayon, nakurap ang ating gobyerno, lugi pa rin tayong mga Pilipino. Ganun na mo, rabbit din, bukid na. Kusugaw na! Kusugaw na ka na eh! Rabbit na mo na kayo man. Kusugaw na ka na eh! Aman! Okay guys, gabi, ikaw. Tama ka. Oh, rabbit. Ambot nga, nabot ni siya din eh. Ihalas na ni siya kay kuan man. May tao din eh. Oh. Wala may mga balay din eh. Oh, wala oh. Ato ni ikuaran dito. Muna mong talungan oh. Uy, iya. Oh, nag-harvest ni karon. Uy, iya. Oh, nag-harvest ni karon niya. May rabbit among nakita. Sapog rabbit. Dihi taliwala sa talungan, nakita ng rabbit. Natingala lang may nganong may rabbit din nga lagyo man kainig mga balay, maong wild gid nga rabbit. Ano man mabuhi ka ni? Ito palitan bay, kuan, palitan ako kuan bay. Unsa may laki ni? Unya ningon ang nagdakop nga iya daw ihawon ingon kuloy kaayo. At pamilya nga nung nalipay ka. Gawamam nga nung nalipay ka. Nalipay ko kay nag-harvest na.
Kinsabay di malipay. Nag-harvest na ang among gulay. Sa katuningon nga bulaos og dalo daw ko, sakit kayo inyong gisulti sa kuha. Pero opinion man na ninyo, maong okira. Palihog na lang kini akong video tanawa, basin na sayo pradeka. Ngano daw giputol nga daghan pa magbunga, di patindog ko na tug balik. Ngano daw pang putlon nga daghan pa magbunga, magabaan daw ko. Kaysa masayang ang bunga, ibalay-balay na lang daw og panghatag. Sa tinuod lang sir, muhatag man mi pero dili pud siguro kinahanglan nga ihungit pa sa inyong dugkaran. Okira man unta kung ikaw lang usa, unya portibi ang daghan. Ulang ang isa ka adlaw sa paglibot-libot lang, hilabi na napay tubil. Mao moingon gyud kog pasensya. Mao nagpost ko nga anhilang mo sa among garden kay naay talong libre panghatag. Harvest man gani ni mga gwapa nga dalaga sir, ikaw na ba kaha nagtinapulan lang yug ka. Mao to nga daghan kayo ang nanganhi sa amo ang talungan ug nanguha sila sa mga talong. Daghan gyud ang nagrasyahan ug napanalanginan. Dili kay amo arang barangay ang nakaambit sa amo ang talungan kundi apil na pud ang lain nga barangay. Akong gingnan nga di mo magdalag sa lupin dinhi kun dili sako gyud yung dadon. San gani katong nangagira nga mga motor akong gipahapit ug wala man sila sako, ilan na lang gipuyos sa ilang sina. Para sa akong mga silingan na gini pinalabi kaya ako gis lang gidadan og isa ka sako ug dinhin na lang sila sa balay nanguha. Ug katong akong mga kailangan ay mga sakyanan akong gipabalik ug ako pong gipaambit sa grasya. Sayod gini akong mga silingan tanan nga ako ang mga panalangin sa akong uma, ako ginis lang tagaan ug gani ako pagayong ibalay-balay sa ilaha. Kay mas nindot ang mutabang kaysa tabangan. Thank you, Lord! Woohoo! Man! Good morning everyone! Kung kasi gusto mo ni Drisa mo talungan, ano lang mo kay namin si talong kay sayang kayo. Pagputol na nila. Ayun. Dapat na application. Okay, nami karon ni guys, kung ganahan mo manguha din og talong, among panghatag na kay amo nang giputol gyud. Putol na gyud nga putol. Oh, inga na. Oh. Mo ni karon ang among talong dinhi. Nauntay mo kuhaan ni bahalon tang talong karon kay sa Cagayan 50. Pero unsaon man nga kinahanglan na pud namo sa ipapakulay. Oh, namutol sila ding talong. Nang harvest na sila kay panghatag namo ni tanan. Pagdala mo og sako. Sayang man eh. Ngani oh, sayang man oh. Yang gyud. Bagani na. Oh. Nakahinamdom pa ba mo katong ipamutol namo ang amo ang talungan? Amen kayo kay mao ni ang iyang bag-ong salingsing ug ang iyang tubo. Ug nakahinamdom pa ba mo katong bag-ong gitanom nga talungan mao na ni karon ang iyang tubo. Ningon siya sa kuaga wala na lay semana mo harvest na gyud ta. Dili na gyud kapugnan ang grasya sa Ginoo nga mobaha uban sa pagsidlak sa adlaw, mosidlak pud ang mga panalangin. Ug nakaingon ko glory to God tungod sa mga kahibalo nga iyang gihatag sa amoa. Ug gihatag pud namo ang tanan dungog ug himaya diha kaniya. Ug samtang naglibot-libot ko na tay mga walk-in nga mga buyer, naagi mga buyer nga mga hidinhi sa farm ug mamalit sila sa presko na tong gulay. Ug sa atong paglibot-libot nag-harvest kita og presko nga talong.